Magandang gabi, Sir Eric. Ako po si Alfredo, taga Batangas. Matagal ko nang gustong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko noong kabataan ko pa. Taong 1984, sa liblib na baryo ng San Isidro. Hindi ko ito makakalimutan dahil hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot at kaba kapag naaalala ko ang nangyari. Noong panahong yun, simple lang ang buhay namin. Madalas kaming magkita-kita ng tropa sa gabi, matapos mag-araro at magtulungan sa bukid. Madalas kaming mag-inuman sa bahay ng kaibigan naming si Rogelio. Ang paborito naming pulutan noon ay chicharong bulaklak na may kasamang sawsawang kalamansi at toyo. Ang simpleng pulutan na yun, Sir Eric, ang naging simula ng isang gabing hindi ko inakalang hahantong sa kakaibang karanasan. "Pare, halika na't magsimula na tayo," sabi ni Rogelio habang inilalapag ang bote ng gin sa mesa. "Ayos na to, may chicharong bulaklak pa tayo. Saan ka pa?" Dagdag naman ni Ben, isa sa mga kasama naming palaging present kapag may inuman. Ako naman, si Alfredo, ay abala sa pagtimpla ng sawsawan. "Kulang na lang kalamansi. Nandyan na," sabi ko habang pinipiga ang huli naming 2 piraso. Umupo kami sa mahabang bangko sa harap ng kubo ni Rogelio. Maliwanag ang buwan, malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang paligid maliban sa huni ng kuliglig. Nagsimula ang inuman na may halakhakan, tawanan at mga kwentong biro. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa malapit na kakahuyan. Hindi ito parang normal na hayop. Para itong mabigat na yabag tapos ay biglang humihinto. "Pare, may dumaan ba?" tanong ni Mario, na medyo tahimik simula pa kanina. "Wala. Baka baboy damo lang yun," sagot ni Rogelio habang nabubuhos ako ng alak sa baso. Pero halata sa tono niya na pilit lang siyang nagbibiro. Makalipas ang ilang sandali, biglang may kumalabog sa bubong ng kubo. Para bang may mabigat na bumagsak. Napatingala kami sabay-sabay. "Ano yun?" tanong ni Ben habang nakatitig sa kisame. "Hayop lang yan. Baka pusa," sagot ko, pero ramdam ko rin ang kaba sa dibdib ko. Bago pa kami makabangon, biglang bumukas ang pintuan ng kubo kahit walang humahawak. Doon namin nakita ang isang babae. Maputla, mahaba ang buhok at nakatitig sa amin. Hindi namin siya kilala. "Magandang gabi," mahina niyang sabi, pero ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Walang makapagsalita agad. Si Rogelio lang ang nakabawi. Magandang gabi rin. Gusto mo bang makisalo?" Ngumiti ang babae, ngunit ang ngiti niya ay hindi normal. Nakita namin ang mahahabang pangil. "Gusto ko ng pulutan," sagot niya. Natahimik kaming lahat. Ang chicharong bulaklak sa mesa ay hindi na naming magawang hawakan. Unti-unting naramdaman naming bumigat ang hangin sa paligid. "Pare, tignan mo ang mga mata niya," bulong ni Mario. Nang tumingin kami, tama siya. Puro itim ang mga mata ng babae. Parang walang puti. Nang tumitig sa amin ang babaeng hindi namin kilala, pakiramdam ko'y nanigas ang buo kong katawan. Hindi ako makagalaw kahit gusto kong tumakbo. Naramdaman kong unti-unting lumalamig ang paligid. Parang may hangin galing sa libingan. "Pare, wag niyo siyang titigan ng diretso," bulong ni Ben, habang nanginginig ang kamay na may hawak pa ng baso ng gin. Umupo siya sa tabi ng mesa. Hindi man lang nagpaalam. Hinawakan niya ang plato ng chicharong bulaklak at isinubo yun na para bang gutom na gutom. Naririnig namin ang malutong na tunog ng kanyang pagkain, pero kasabay noon ay may kakaibang tunog na parang dinudurog na buto. "Gusto ko pa," sabi ng babae habang nakatingin kay Rogelio. Halos mabulunan si Rogelio sa alak. Wala na eh. Iyan lang ang niluto namin."
Ngumiti ulit ang babae. Mas malaki kaysa kanina. Doon namin nakita ng malinaw ang kanyang pangil. Mahahaba at matutulis. Mario, anong gagawin natin? Tanong ko habang dahan-dahang inilalapit ang kamay ko sa krusipihong nakasabit sa aking leeg. Alfredo, huwag kang kikilos. Baka magalit. Sagot ni Mario. Nanghinginig ang boses. Tahimik lang si Ben pero kita ko sa mukha niya ang matinding takot. Si Rogelio naman ay nakatulala sa babae. Hindi makapaniwala sa nakikita. May kalamansi pa ba? Tanong ng babae sabay tingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako tinignan niya. Pero mabilis kong itinuro ang maliit na platito ng sausawan. Kinuha niya yon at ininom ng diretso. Parang tubig lang. Napangiwi siya pero hindi dahil sa asim. Parang nasaktan siya. Aray! Mahinang ungol ng babae. Nagkatinginan kami ng tropa ko. Doon namin napagtanto na baka hindi basta tao ang kaharap namin. Biglang tumawa ng malakas ang babae. Ang tawa niya ay hindi natural. Parang sabay-sabay na boses ng bata, matanda at hayop. Akalain niyo ba? Makakaligtas kayo sa akin? Sabi niya habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang muka. Unti-unti siyang nagiging baliktad ang balat. Namumutla hanggang sa kulay abo. At ang kanyang mga kuko ay humaba na parang pangil ng aso. Pare, aswang yan! Sigaw ni Ben sabay tayong napaatras. Kinuha ko agad ang krusipihong suot ko at itinaas. Umalis ka! Pasigaw kong sabi kahit nanginginig ako. Napaatras siya ngunit hindi siya umalis agad. Tinitignan niya ako na para bang galit na galit. Hindi pa kayo ligtas. Babalikan ko kayo. Sabi ng babae sabay nawala sa harap namin. Parang usok na nilipad ng hangin. Natulala kaming lahat. Walang nagsalita ng ilang minuto. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng hangin ang naririnig. Pare, totoo ba yun? Hindi ba tayo nananaginip? Tanong ni Rogelio habang pawis na pawis. Totoo yun. Nakita nyo rin? Sagot ni Mario. Anong gagawin natin? Baka bumalik siya. Sabi ni Ben na halos iyak na ang boses. Tahimik lang ako pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos ang gabing yun. Ang tsitsarong bulaklak at kalamansi na pulutan lang sana, naging saksi sa pagsulpot ng isang nilalang na hindi dapat nakikisalo sa amin. Pagkaraan ng ilang minuto ng katahimikan, unti-unti kaming nakahinga. Pero kahit wala na ang babae, ramdam pa rin naming naiwan ang bigat ng presensya niya. Parang may nakasilip pa rin mula sa dilim ng kakahuyan. Pare, baka bumalik yun. Hindi tayo pwedeng magkampante. Sabi ni Rogelio habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi ako makapaniwala. Ang lapit niya sa atin. Para siyang normal na tao nung una. Sagot ni Mario. Kung hindi dahil sa kalamansi, baka kung ano na ang ginawa niya. Dagdag ko habang hawak pa rin ang krusipiho. Tahimik lang si Ben. Nakatitig lang sa mesa kung saan nakapatong pa ang natirang tsitsarong bulaklak. Pare, kanina nung kumakain siya, may naririnig ba kayo? Para siyang kumakain ng buto. Mahina niyang sabi. Nagkatinginan kami. Lahat kami nakarinig noon pero walang naglakas loob magsabi. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Baka bumalik siya at madala pa tayo. Sabi ni Rogelio. Pero saan tayo pupunta? 10 oras na ng gabi. Sagot ko. Doon tayo kina Kapitan. Kailangan niyang malaman. Suhestyon ni Mario. Tumango kaming lahat. Agad naming tiniklop ang mesa at iniwan ng mga baso at pulutan. Hindi na mahalaga kung sayangin ang alak o pagkain. Mas mahalaga ang kaligtasan namin. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ni Kapitan, ramdam ko ang bawat yabag namin sa lupa. Tahimik lang kami. Walang nagsasalita ngunit sa likod namin, pakiramdam ko'y may sumusunod. Pare, may naririnig ba kayong yabag?
Tanong ni Ben habang lumilingon. Huwag kang lilingon. Tuloy lang. Sagot ko, kahit ako man ay kinikilabutan na. Minsan parang may kaluskos sa damo. Minsan naman ay biglang pagaspas ng pakpak sa itaas ng puno. Lahat kami ay nagmamadali halos. Tumatakbo na hanggang marating namin ang bahay ni Kapitan. Pagdating namin, kumalabog si Rogelio sa pinto. Kap, gising. May mahalaga kaming sasabihin. Ilang sandali lang at lumabas si Kapitan Ernesto. Hawak ang lampara. Anong nangyari? At gising pa kayo ng ganitong oras? Aswang, Kap. May nakita kami. Sagot ni Mario na nanginginig pa ang boses. Napakunot ang noo ni Kapitan. Anong pinagsasasabi nyo? Andon, Kap, sa bahay ni Rogelio. Bigla na lang lumitaw. Kumain ng pulutan namin. May pangil tapos parang nag-iiba ng anyo niya. Dagdag ko. Umiling sa Kapitan. Hindi biro yan. Baka lasing lang kayo. Hindi, Kap. Lahat kami nakakita. Giit ni Ben. Sandaling natahimik si Kapitan tapos ay bumuntong hininga. Kung totoo ang nakita nyo, hindi na bago yan dito sa baryo. Matagal nang may gumagalang nilalang sa gabi. Pero hindi pa siya nagpapakita ng ganyan kalapit. Napasinghap kami sa sinabi ni Kapitan. Anong gagawin natin, Kap? Tanong ni Rogelio. Maghanda tayo. Kailangan nating magdasal at maglagay ng bawang at asin at kalamansi sa paligid. Huwag na muna kayong uuwi ngayong gabi. Dito na kayo matulog. Sagot niya. Pagkatapos naming pumasok sa bahay ni Kapitan Ernesto, agad niyang inilak ang pinto at isinara ang mga bintana. Nakita ko pa siyang kumuha ng asin mula sa baol at ikinalat sa may pintuan. Hindi natin alam kung babalik siya ngayong gabi. Pero mas mabuti nang handa tayo. Sabi ni Kapitan habang inilalagay ang bawang sa bawat sulok ng sala. Tahimik lang kaming tatlo ni Rogelio, Mario at Ben. Halos hindi na kami makatingin sa isa't isa dahil sa bigat ng naramdaman naming takot. Pare, totoo pala talaga ang mga kwento dito. Bulong ni Ben habang yakap ang sarili. Oo, hindi ko akalain na sa atin mismo mangyayari. Sagot ni Mario. Umupo si Rogelio at tinakpan ang muka ng tuwalya. Kung hindi natin dala yung kalamansi kanina, baka wala na tayo ngayon. Umiling lang ako at huminga ng malalim. Totoo ang lahat ng sinabi nila. Pagkatapos niyang maglagay ng mga panlaban sa paligid, naupo si Kapitan sa harap namin. Kita sa mata niya ang bigat ng dinadala. Matagal na akong may nararamdaman dito sa baryo. Panimula niya. May mga hayop na nawawala. Minsan naman may mga bangkay na natatagpuan pero walang laman ng loob. Lagi kong tinatago sa mga tao para hindi magpanik. Napatitig kami sa kanya. Hindi kami makapagsalita. Pero ngayong nakita ninyo mismo, hindi ko na pwedeng itago. Aswang ang gumagala rito. At ang nakakatakot, hindi lang iisa. Dagdag ni Kapitan. Hindi lang iisa? Gulat na tanong ni Rogelio. Tumango si Kapitan. May grupo sila. Madalas silang kumilos kapag may pista o may kasayahan. Alam nila kung saan may inuman at pulutan. Doon sila madalas lumapit. Napatingin kami sa mesa kung saan nakapatong ang natirang chicharong bulaklak at kalamansi na dala namin. Bigla kong naalala ang anyo ng babae. Kanina habang ngumunguya na parang buto. Bigla na lang tumahimik ang paligid. Wala na kaming marinig na huni ng kuliglig o aso sa labas. Tanging pag-ihip ng malamig na hangin ang naramdaman naming dumadaan sa mga siwang ng dingding. Kap, parang may nakatingin mula sa labas. Mahina akong sabi. Kinuha ni Kapitan ang lampara at inilapit sa bintana. Dahan-dahan niyang sinilip. Pagbalik niya, namutla ang mukha niya. Nandyan sila. Mahinang bulong ni Kapitan.
Biglang nagsalubungan ang titig naming apat. Hindi namin alam kung anong gagawin. Magdasal lang kayo. Huwag kayong titingin sa labas. Huwag kayong matatakot kahit anong marinig ninyo. Utos ni Kapitan habang pinipilit panatilihin ang tibay ng kanyang boses. Ilang saglit lang narinig namin ang mabibigat na yabag sa bubungan. Sunod-sunod na kaluskos na parang may mga hayop na gumagapang. Naroon din ang mga mahihinang tawa. Mababa at malamig. Pero hindi ko na kaya to, sabi ni Ben habang nanginginig. Walang lalabas, sigaw na Kapitan. Dito lang tayo. Naramdaman naming dumadagundong ang bubungan. Parang may mabibigat na nilalang na gumagalaw sa ibabaw. Sa isang sulok ng dingding biglang may mga kamay na maitim at mahahaba ang kuko na pilit pumapasok. Napaatras kami lahat at sabay-sabay na nag-sign of the cross. Mas lalong lumakas ang ugong ng hangin sa labas. Ang mga sanga ng puno ay tila sumasayaw sa lakas ng ihip, pero alam naming hindi normal ang hangin na yon. May halong halakhak at bulong na parang nagmumula sa dilim. Kap, hindi magtatagal. Makakapasok yan. Sigaw ni Rogelio habang nakaturo sa mga kamay na pilit pumapasok sa dingding. Kinuha ni Kapitan Ernesto ang bote ng asin at mabilis na isinaboy sa may siwang. Bigla itong umusok na parang tinamaan ng apoy at kasabay noon, may sigaw na malalim at nakakatindig balahibo. Aray! Hindi ninyo kami mapipigilan! Dumagundong ang boses mula sa labas. Nagkatinginan kami. Hindi na ito kwento lang. Totoo ang lahat ng kinatatakutan ng mga matatanda. Bigla namang narinig namin ang malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa bubong. Bumaba ang anino ng isang malaking nilalang na parang babae, pero mahaba ang kuko at may mata na nagliliwanag sa dilim. Pare, siya na yun! Yung babaeng kumain ng pulutan natin! Sigaw ni Mario. Tumalon ang nilalang at bumagsak sa may bubungan. Pero hindi siya makalapit sa mismong dingding dahil sa bawang na nakapaligid. Nakita naming nakangisi siya. Ipinapakita ang mahahaba niyang pangil. Hindi ninyo ako matatakasan. Kahit saan kayo magpunta, maaamoy ko kayo. Sabi ng nilalang na halos mabasag ang boses. Lumapit si Kapitan sa gitna ng sala. Kinuha ang lumang krusipiho at nagsimulang magdasal ng malakas. Ama namin, sumasalangit ka. Kasabay ng panalangin niya ay nag-umpisang manginig ang bahay. Para bang may malakas na lindol. Ang mga nilalang sa labas ay nagsisigawan. Nagwawala pero hindi pa rin makapasok. Kapit lang kayo. Huwag kayong bibitaw. Sigaw ni Kapitan. Kami naman ay sabay-sabay ding nagdasal. Habang inuulit ang dasal, ramdam naming unti-unting humihina ang ingay sa labas. Makalipas ang ilang minuto ng walang tigil na panalangin, biglang natahimik ang paligid. Wala na ang yabag sa bubungan. Wala na ring mga kamay na pilit pumapasok sa dingding. Ang hangin ay bumagal. Bumalik sa normal at muling narinig ang huni ng kuliglig. Napatigil kami at hindi makapaniwala. Kap, wala na ba sila? Tanong ni Ben. Umiling sa Kapitan. Umalis lang sila. Pero babalik yon. Hindi sila basta-basta sumusuko. Napahawak ako sa noo at napaupo sa sahig. Kung ganito pala ang mangyayari tuwing gabi, paano na tayo? Tumayo si Kapitan at matigas ang kanyang tinig. Kailangan natin silang harapin. Hindi pwedeng palaging takas at tago lang ang mga tao rito. May paraan para mapalayas sila. Nagkatinginan kami. Ramdam ang kaba at bigat ng mga susunod na mangyayari. Kinabukasan halos walang nakatulog sa amin. Nakatulog man kami saglit, laging may kaba sa dibdib na baka biglang bumalik ang mga nilalang. Pagsikat ng araw, tinawag kami ni Kapitan Ernesto upang mag-usap. Hindi pwedeng paulit-ulit na lang itong nangyayari. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sabi ni Kapitan habang nakasandal sa upuan. Ano ang plano mo, Kap? Tanong ni Rogelio.
Tatawagin ko ang ilang matatanda dito sa baryo. May mga alam sila tungkol sa mga aswang. Hindi tayo pwedeng walang gawin. Sagot niya. Napatango kami. Alam naming tama si Kapitan. Bandang hapon dumating sina Lolo Simeon at Aling Marta. Mga kilalang matatanda sa baryo na may alam sa mga lumang paniniwala. Nasa kanila raw ang ilang dasal at paraan para kontrahin ang masamang nilalang. Kap, hindi basta-basta ang nakita ng mga binatang to. Sabi ni Lolo Simeon habang nakatingin sa amin. Kung pinakita na nila ang sarili nila, ibig sabihin ay may balak sila. Anong balak, Lolo? Tanong ko. Karaniwang target ng mga yon ay laman at dugo. Pero minsan sinasadya nilang lapitan ng mga nagiinuman dahil mahina ang kalaban kapag lasing. Sagot ni Lolo Simeon. Nagkatinginan kami. Tama siya. Lasing nga kami nang lumapit ang babae kagabi. Nag-umpisa kaming mag-ipon ng mga kailangan. Bawang, asin, kalamansi at langis na nireseta ni Aling Marta. Pinayuhan din niya kaming magsabit ng krusipiho sa bawat pintuan at maghanda ng mga matutulis na bagay. Hindi sapat ang panalangin lang. Kailangan din ng lakas ng loob. Wika ni Aling Marta. Pero Lolo, paano kung bumalik sila ngayong gabi? Tanong ni Ben. Babalik sila. Sigurado yon. Pero ngayong alam na ninyo ang paraan. Hindi kayo basta-basta matatalo. Sagot ni Lolo Simeon. Lumubog na ang araw. Habang nakaupo kami sa loob ng bahay, nakahanda ang asin at bawang sa mesa. Ramdam naming papalapit na naman ang oras ng panganib. Pare, hindi pa rin ako makapaniwala na tayo ang makakakita ng ganito. Bulong ni Mario. Walang ibang paraan kundi harapin sila. Hindi tayo pwedeng palaging magtago. Sagot ko. Kahit nanginginig din ang boses ko. Tahimik lang si Rogelio. Hawak-hawak ang matalim na bolo. Kita sa mukha niya na handa siyang sumugod kung kinakailangan. Bandang 10:00 ng gabi, muling umihip ang malamig na hangin. Naalala naming lahat ang nangyari kagabi. At gaya ng hula ni Lolo Simeon, muling nagparamdam ang mga nilalang. Una ay mahihinang yabag sa labas. Sumunod ay mababang halakhak na parang mula sa babae. Pare, narito na sila. Mahinang sabi ni Ben. Handa na tayo. Huwag kayong bibitaw. Sagot ni Kapitan habang hawak ang krusipiho. Mula sa dilim ng labas ng bahay, narinig namin ang pagaspas ng malalaking pakpak. Kasabay noon ang halakhak ng babaeng nakita namin kagabi. Para bang nang aasar. Sinasadya niyang iparamdam na hindi pa tapos ang lahat. Lumabas kayo. Hindi ninyo kami matatakasan. Sigaw ng boses mula sa labas. Kumapit ng mahigpit si Mario sa aking balikat. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay. Si Ben naman ay halos sumiksik sa dingding. Pilit nilalabanan ng takot. Si Rogelio hawak ang bolo pero bakas sa mukha niya ang kaba. Hindi tayo lalabas. Sagot ni Kapitan Ernesto na matigas ang tinig. Hawak niya ang krusipiho. Sabay saboy ng asin sa sahig. Biglang may tumalon mula sa bubong. Bumagsak ang isang anino na may mahabang buhok, mapuputing mata at mahahabang kuko. Halos mabasag ang dingding sa lakas ng bagsak ngunit nang tangka nitong pumasok, humarang ang nakakalat na asin at bawang. Napasigaw ang nilalang habang naglalabas ng usok ang balat nito. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Sigaw na Kapitan. Pero hindi lang pala siya mag-isa. Sunod-sunod na kaluskos at yabag pa ang narinig namin. May 3, 4, 5. Parang grupo talaga sila na sabay-sabay na dumating. Pare, kailangan nating lumaban. Kung hindi mapapahamak ang buong baryo. Bulong ni Rogelio habang itinaas ang bolo. Kap, anong gagawin namin? Tanong ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Kapag sinubukan nilang pumasok, sabuyan ninyo ng asin at kalamansi.
Huwag kayong bibitaw sa dasal. Yan lang ang panlaban natin. Sagot ni Kapitan. Dumampi ang kamay ng isa sa bintana, kaya agad kong binato ang kalamansi. Pagdikit nito sa balat, nagliyab at napasigaw ang nilalang. Susunugin ko kayo. Sigaw nito bago umatras. Sabay-sabay kaming nagdasal, halos paulit-ulit ang ama namin na binibigkas namin ng mabilis. Pilit na pinatitibay ang loob habang nagdarasal, mas lalo pang nagwawala ang mga aswang sa labas. Hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakapasok. Sabi ni Ben halos na maiyak-iyak na sa takot. Manalig lang kayo. Sigaw ni Kapitan habang patuloy ang dasal. Si Rogelio naman ay nakabantay sa pintuan, handang isugod ang bolo kung sakaling bumigay ang depensa. Ilang minuto ang makalipas, nagsimulang humina ang ingay sa labas. Isa-isang umatras ang mga anino hanggang sa marinig na lang namin ang paglipad palayo. Naiwan ng matinding katahimikan, tanging mabilis na tibok ng aming dibdib ang maririnig. Umalis na sila. Mahina akong bulong. Umalis lang, pero babalik pa. Hindi sila susuko hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Sagot ni Kapitan Ernesto. Huminga kami ng malalim. Sabay-sabay na bumagsak sa sahig dahil sa pagod at takot. Pero lahat kami iisa ang iniisip. Hindi na pwedeng palampasin ang susunod na pagkakataon. Kailangan naming lumaban hanggang matapos ito. Pagkatapos ng halos isang oras na tensyon, tuluyan ng natahimik ang paligid. Pero hindi katahimikan na nagbibigay ginhawa, kundi katahimikan na parang may nakabantay pa rin mula sa malayo. Hindi ko alam kung makakatulog pa ako, sabi ni Mario habang nakasandal sa dingding. Kahit ako pare, bawat kaluskos parang may aswang, sagot ni Ben. Tahimik lang si Rogelio. Nakahawak pa rin sa bolo. Hindi na niya ito binitawan kahit sandali. Kita sa mukha niya na nagpasya na siya. Handa siyang sumugod kahit anong mangyari. Magpahinga muna kayo. Bukas sisimulan nating maghanda ng mas matinding depensa. Wika ni Kapitan Ernesto. Pagsikat ng araw, lumabas kami ng bahay. Ang mga tao sa baryo ay nagtataka kung bakit kami nandoon. Hindi pa alam ng karamihan ang nangyari kagabi. Kailangan nating mag-ingat kung paano sasabihin sa kanila, sabi ni Kapitan. Baka magpanik ang lahat. Pero Kap, hindi rin tama na itago natin. Paano kung may mapahamak? Tanong ko. Umiling si Kapitan. Unti-unti nating ipapaliwanag. Pero ang bago ang lahat, kailangang makasiguro tayo na may panlaban talaga tayo. Nang hapong ding yun, bumalik si Lolo Simeon. May dala siyang lumang kahon na gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita namin ang mga lumang papel na may sulat na Latin. Ilang langis at mga gamit na pangritual. Matagal ko nang itinatago ito. Ngayon lang muling magagamit, sabi ni Lolo Simeon. Ano yan, Lolo? Tanong ni Rogelio. Mga dasal at panangga. Pero tandaan ninyo, hindi sapat ang mga gamit na ito kung wala ang tapang ninyo. Kailangan may handang lumaban. Handa ako, Lolo, sagot ni Rogelio habang walang alinlangan. Habang naghahanda kami, biglang napatingin si Ben sa mesa kung saan nakapatong ang natirang pulutan kagabi. Mga pare, napansin nyo ba? Hindi nila tinalo ang chicharong bulaklak. Mismo, parang pinaglalaruan lang nila tayo. Napatigil kami. Totoo nga, hindi nila tuluyang kinuha ang pagkain. Para bang ang habol nila ay hindi ang pulutan, kundi kami mismo. Bakit parang palaging may kaugnayan ng kalamansi? Tanong ko. Ang kalamansi, isa yan sa mga natural na panlaban. Maasim at nakakasunog sa kanila, sagot ni Lolo Simeon. Kung gagamitin natin ang tama, magiging sandata natin yan. Pagsapit ng dilim, muling bumigat ang hangin. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi,
Ramdam na ramdam naming muli silang paparating. Pare, eto na naman. Sabi ni Mario habang hawak ang bote ng kalamansi. Ngayon hindi lang tayo magtatago. Lalaban tayo. Sagot ko kahit ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Si Rogelio naman ay tumindig. Hawak ang bolo at tumingin sa amin. Kung mamamatay tayo ngayong gabi, lalaban tayo ng sabay-sabay. At doon namin narinig muli ang unang malakas na pagaspas ng pakpak. Muling dumagundong ang bubungan ng bahay ni Kapitan Ernesto. Ang mga yabag ay mas mabibigat, mas mabilis, at mas marami kaysa dati. Mula sa labas nag-uunahan ng mga halakhak na mahaba at malalim. Halong ungol na parang galing sa hayop. Pare, ang dami nila ngayon. Bulong ni Ben habang pinipisil ang bote ng kalamansi. Huwag kayong matakot, nasa atin ang panlaban. Sabi ni Kapitan habang inilalagay sa gitna ng sala ang krosipiho at ang kahon ng langis na dala ni Lolo Simeon. Kap, hanggang kailan tayo magtatago? Kung palagi tayong dito lang, hindi sila mawawala. Biglang sabi ni Rogelio habang hawak ang bolo. Rogelio, delikado. Baka ikaw ang unang mapahamak. Pigil ni Mario. Pero tumingin lang si Rogelio sa amin. Hindi ako tatagal sa takot. Kung lalaban tayo ngayon. Napabuntong hininga si Kapitan. Kung ganun, lalabas tayo pero sabay-sabay. Kinuha namin ang mga bote ng asin, kalamansi at bawang. Si Kapitan naman ang may hawak ng krosipiho. Habang si Rogelio ay nasa unahan dala ang matalim na bolo. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at sinalubong agad kami ng malamig na hangin at dilim. Paglabas namin, kitang-kita namin ang tatlong nilalang na nakatayo sa may punong kahoy. Ang isa ay babae na nakita naming kumain ng pulutan. Ang dalawa na may mga lalaking payat na mahahaba ang kuko, nakayuko at nakangisi. Mga tao, hindi kayo magtatagal. Sabi ng babae na halos basag ang tinig. Hindi kami uurong. Hindi kayo pwedeng manatili dito. Sagot ni Kapitan Ernesto habang nakataas ang krosipiho. Biglang sumugod ang isang nilalang. Hinampas ni Rogelio ng bolo at napasigaw ito ng tamaan ng kalamansi na isinaboy ni Mario. Umusok ang balat nito at mabilis na umatras. Ayan, kaya natin. Sigaw ni Mario, ngunit hindi pa tapos. Lumipad ang babae, paikot-ikot sa itaas namin. Ang dalawa namang lalaki ay sabay na sumugod. Ibinaon ni Ben ng asin sa mukha ng isa at halos magliyab ito sa sigaw ng sakit. Susunugin ko kayong lahat. Sigaw ng nilalang. Dasal lang. Huwag titigil sa dasal. Utos ni Kapitan habang patuloy na nakataas ang krosipiho. Sabay-sabay kaming muling nagdasal at habang inuulit-ulit namin, lalo silang nahihirapan. Ang babae ay bumagsak mula sa ere, pero mabilis din siyang nakabangon. Nagngingit-ngit ang mga mata. Hindi ninyo kami lahat matatalo. Marami kami. Sigaw niya bago muling lumipad palayo. At sa malayo nakita naming may mga anino pang dumarating. Mas marami kaysa kanina. Pare, hindi natin kakayanan kung ganito karami. Sabi ni Ben na halos nanginginig na. Kung ganun, kailangan nating tapusin ito sa paraang hindi na sila makakabalik. Sagot ni Rogelio. Matatag ang muka. Tumango si Kapitan. Tama ka. Kailangan nating sundan sila. Hanapin ang lungga nila at doon tayo lumaban. Hindi tayo titigil hanggat hindi sila tuluyang nawawala. Pagbalik namin sa loob ng bahay, bakas pa rin ang kaba sa mga mukha naming lahat. Nanginginig si Mario habang inaayos ang kalamansi sa mesa. Si Ben naman ay tahimik lang. Hawak ang bote ng asin na halos maubos na. Kap, hindi tayo pwedeng manatili lang dito. Kanina pa sila dumarami. Kung hahayaan natin baka buong baryo ang madamay.
Sabi ni Rogelio habang nakasandal sa dingding, hawak pa rin ang bolo. Tumingin si Kapitan Ernesto sa lahat. Alam ko kung saan sila nagtatago. Noon pa man sinasabi ng matatanda na sa may likod ng ilog, sa yungib ng gulod, may lungga ang mga nilalang na yon. Kung ganun kailangan nating puntahan. Dagdag ni Ben. Pero Kap, delikado yon. Baka hindi na tayo makabalik. Sagot ni Mario. Mas delikado kung dito lang tayo. At least kung pupunta tayo doon, may laban tayo. Mariing sagot ni Rogelio. Dali-dali kaming naghanda. Nag-impake si Kapitan ng mga bote ng langis at asin, pati mga kalamansi na galing sa kusina. Nagdala rin kami ng bawang at mga kandila. Ang krusipiho ay hindi niya binitawan. Kung sakaling may mangyari, huwag kayong bibitaw sa dasal. At huwag hahawakan ng nilalang ang balat ninyo. Asin at bawang ang panangganin nyo. Paalala ni Kapitan Ernesto. Tahimik lang kaming lahat. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon pero wala na ring atrasan. Lumabas kami ng bahay at nagtuloy sa madilim na daan, papunta sa ilog. Malamig ang simoy ng hangin. At bawat yabag namin ay tila umuukit ng ingay sa tahimik na paligid. Ang mga alitap-tap ay kumikislap sa gilid ng damuhan pero sa halip na ganda, dala nito'y kaba. Nang marating namin ang gilid ng ilog, narinig namin ang kakaibang tunog. Mga impit na halakhak at yabag na parang nagmamadali. Malapit na tayo. Bulong ni Kapitan. Tinawid namin ang ilog gamit ang mga bato. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may nagmamasid sa amin. Pag-akyat namin sa gulod, natanaw na namin ang bungad ng yungib. Malalaki ang mga bato at may mga ugat ng punong kahoy na nakabitin sa bungad. Malamig ang simoy mula sa loob at may amoy na parang nabubulok na karne. Dito nga sila, sabi ni Rogelio habang hawak ang bolo. Handa na kayo? Tanong ni Kapitan Ernesto. Pumasok kami ng dahan-dahan sa loob. Mas madilim pa kaysa sa labas. Tanging ilaw ng kandila ang nagsilbing gabay namin. Sa bawat hakbang naririnig naming may mga ingay, mga kaluskos, ungol at bulungan. Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid ng may nagliyab na dalawang mata mula sa pinakaloob. Mga manghihimasok. Tapang ninyo? Boses ng babae na nakita naming unang sumalakay sa bahay. Ngayon nakatayo siya kasama ang marami pang nilalang sa loob. Wala nang atrasan. Bulong ni Kapitan Ernesto. At doon nagsimula ang totoong laban. Pagkapasok namin sa loob ng yungib, humalo ang amoy ng bulok na karne at dugo sa hangin. Mas marami pang nilalang ang naroon. Nagtatago sa mga sulok, nag-aabang ng oras para sumalakay. Ngayon tapos na ang tapang ninyo, sabi ng babaeng aswang na may mahahabang kuko habang nakatayo sa gitna. Tumindig si Kapitan Ernesto, hawak ang krusipiho at nagsimula ng dasal. Sa ngalan ng Diyos, hindi ninyo kami madadaig. Parang nasunog sa galit ang mga nilalang. Sabay-sabay silang nagsilapit, gumagapang sa pader at tumatalon mula sa itaas ng yungib. Si Rogelio ang unang humarang. Sabay hagis ng asin sa unang sumugod. Umatras ang nilalang na parang natusta ang balat. Umuusok habang nagsisisigaw. Sinundan niya ito ng malakas na hampas ng bolo. Sumigaw ang aswang na bumagsak sa lupa pero bago pa man tuluyang mamatay ay mabilis siyang hinatak ng isa pang kasamahan papalayo. Dumami pa sila! Sigaw ni Ben habang pinipisilang mga kalamansi at pinapahid ang katas sa kanyang mga braso at katawan. Si Mario naman ay nagbato ng bote ng langis na may asin sa isang nilalang. Pumutok ito at sumabog ang amoy na nakakasulasok, dahilan para umatras ang tatlo. Mario, isa pa! Huwag mong titigilan! Utos ni Kapitan. Kap, ubos na! Ito na lang ang natira! Sagot ni Mario habang nanginginig ang kamay. Mabilis siyang nilapitan ni Ben at binigyan ng bawang.
Ito, gamitin mo. Habang abala kami, lumapit ang babaeng aswang kay Kapitan Ernesto. Matagal ka na naming inaantay, Kapitan. Bulong niya na halos mabasag ang tinig. Itinaas ni Kapitan ang krusipiho at itinutok sa babae. Lumayo ka, demonyo! Sumingaw ang usok mula sa balat ng aswang pero sa halip na umatras, tumawa lang siya ng malakas. Hindi mo alam kung sino talaga ang kalaban mo. Biglang lumapit mula sa kadiliman ng isang matanda na may maputlang muka at mahahabang kuko. Ang tindig nito ay higit pa sa mga kasama. Siya ang pinuno nila. Bulong ni Rogelio habang nakaturo ang bolo. Mga mangmang, ang lupaing ito ay amin. Bago pa kayo ipinanganak, hindi ninyo kami mapapalayas. Wika ng matanda. Nagpalakpakan ng iba pang nilalang. Sumisigaw ng tila sabay-sabay na ungol. Kung ganun, tapusin na natin to. Sigaw ni Kapitan Ernesto. Sabay-sabay kaming sumugod. Si Rogelio ay patuloy na humahampas ng bolo. Si Mario ay nagtatapon ng bawang at asin. Seven naman ay ginagamit ang kalamansi para mapaatras ang mga kalaban. Ngunit kakaiba ang lakas ng pinuno. Isang hampas lang ng kamay niya, natilapon si Rogelio sa pader at napasigaw sa sakit. Rogelio! Sigaw namin pero bumangon pa rin siya kahit sugatan. Hindi ako titigil hanggat hindi sila nawawala. Tumayo siyang muli, hawak pa rin ang bolo, at muling humarap sa pinuno. Ang buong yungib ay nag-eko sa halakhak ng mga nilalang at sigaw ng aming pakikipaglaban. Sa loob ng yungib, nag-eko ang mga sigaw ng nilalang at ang bigwasa ng aming grupo. Sugatan si Rogelio pero hindi bumigay. Si Kapitan Ernesto ay patuloy na nagdadasal habang hawak ang krusipiho at bawat bigkas ng dasal niya ay parang apoy na kumakain sa balat ng mga aswang. Si Mario ay nagkakandara pa sa paghahagis ng asin at bawang, habang si Ben ay hindi tinitigilan ng pagpiga ng kalamansi at pagsaboy nito sa mga lumalapit. Bawat tama ng katas sa balat ng mga aswang ay nagiiwan ng marka at usok. Ngunit ang pinuno ay hindi basta natitinag. Tumatawa ito ng malalim habang naglalakad palapit kay Kapitan Ernesto. Hindi mo kami mapapalayas. Dugo ng tao ang magbibigay lakas sa amin magpakailanman. Sumigaw si Rogelio at muling sumugod. Itinaas niya ang bolo at buong lakas na inihampas sa balikat ng pinuno. Umungol ito at bahagyang umatras ngunit mabilis na tinabig si Rogelio. Bumagsak siya sa lupa, hingal at sugatan. Hindi ako susuko, sigaw ni Rogelio kahit duguan. Sa puntong yun, lumapit si Kapitan Ernesto. Itinaas niya ang krusipiho, sabay buhos ng langis at kalamansi sa katawan ng pinuno. Nagliyab ang balat nito at nagsisigaw ng ubod lakas. Isang sigaw na parang pumutok sa buong yungib. Sabay-sabay naming inagisan ng asin at bawang ang nilalang habang patuloy ang dasal ni Kapitan. Unti-unti itong nanghina. Bumagsak sa sahig at nagliyab na parang abo na tinangay ng hangin. Nang makita yun ng ibang mga aswang, nagsigawan sila at nagtakbuhan palabas ng yungib. Ang iba'y nasunog na rin sa asin at kalamansi. Ang ilan na may mabilis na naglaho sa dilim ng gubat. Tahimik ang sumunod na sandali. Tanging hingal namin ang maririnig. Si Rogelio ay nakahiga pero buhay pa. Hawak pa rin ang bolo. Lumapit kami at tinulungan siyang makatayo. Natapos din, mahina niyang sabi. Si Ben at Mario ay parehong tahimik. Hawak pa rin ang mga natirang gamit. Pare-pareho kaming pagod pero alam naming nagwagi kami. Lumabas kami ng yungib at sinalubong kami ng malamig na hangin. Sa may ilog, huminto kami at sabay-sabay na nagbabuntong hininga. Kap, tapos na ba talaga? Tanong ni Mario. Tapos na. Nawala ang pinuno nila. Wala na silang babalikan. Sagot ni Kapitan Ernesto. Hawak pa rin ang krusipiho. Habang naglalakad pabalik sa baryo, ramdam naming may naiwan pa ring bigat. Ang baryo ay ligtas pero ang gabing yun ay hindi na mawawala sa alaala namin.
Simula noon tuwing magiinuman sa kanto o may pulutan sa gabi, palaging may chicharong bulaklak at kalamansi sa mesa. Paalala ng gabing hinarap namin ang dilim at kung paano ang simpleng pulutan ang naging sandata laban sa mga nilalang na matagal nang kinatatakutan sa aming baryo.